Amen. Kaya tunay nga po muli po sa umaga pong ito, ay tunay nga po ay napakabuti ng ating pong Diyos na buhay sa ating pong mga buhay. Amen. At patuloy na naghahayag ng kanyang mabuting balita, ng kanyang magandang salita sa ating pong mga buhay, ang buhay po ng ating pong Panginoon Jesucristo. Amen. Kaya tunay nga na ito yung nasisilayan ng ating pong mga buhay sa bawat araw ng ating pong pamumuhay sa mundo pong ito. Amen. Kaya tunay nga po na sa umaga pong ito, tunay nga po na muling niyo po akong samahan sa kanya pong mga salita. Na tunay nga po na ito po yung muli na magbibigay po sa atin ng kaliwanagan at pangunawa kung gaano nga ba kahalaga ang kanya pong salita. Amen. Kaya sa umaga pong ito, at tunay nga po ay bulay-bulayin po natin ang kanyang salita na kung saan po ay kanya pong pinamagatan na ano ang hinahanap sa atin ng Diyos. Amen? Ano nga po ba yung hinahanap po sa atin ng Diyos? Amen? Kaya sabi niya po dito, sa una, sabi niya, pag-ibig, loving heart. Ang Diyos ay hinahanap ang ating pag-ibig, sa Kanya na ipinapakita sa ating pagsunod sa Kanyang mga gawa. Amen? Kaya tunay nga po na ang hinahanap po sa atin ng luto na una ay pag-ibig, loving heart. Dahil kapag ang mga bagay natin pong ginagawa na mayroon pong kasamang pag-ibig, ay tunay nga po na yung atin pong gagawin na kalooban po niya ay isa pong matagumpay. Amen? Isa pong napakaganda na pagkabuo ng isang bagay kapag ginawa natin na mayroon pong pag-ibig. Kaya nais po ng Diyos na ipapakita natin ang ating pong pag-ibig sa ating pong sa pamagitan po ng ating pagsunod sa Kanya pong mga gawa. Amen. Ang tanong po ba yung nagagawa po ba natin ito? Amen. Na yung nais ng Diyos na gawin natin ang ating pag-ibig sa pamagitan ng paggawa, sunod sa paggawa. Amen. Totoo po yun. Nagagawa po natin yun. Yung dahil po sa pag-ibig at sa pagmamahal po natin sa ating Diyos na buhay, ay pinapakita po natin sa gawa. Na lahat kaya natin gawin para po sa ating Diyos na buhay. Na lahat ay wala tayong dapat na maging reason kundi gawin ang kanya pong kalooban kahit nahihirapan po tayo. Amen? Na may mga bagay-bagay na hindi natin maunawaan, may mga bagay-bagay na mahirap i-absorb o mahirap ilagay sa ating pong mga kalagayan at isipan. Lalo na po sa kalagayan po natin. Pero sa kabila po ng dahil sa pagmamahal natin sa ating Diyos na buhay, ito po'y nagagawa natin. Dahil kasama po doon ang ating pong pag-ibig, pagmamahal sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya panatilihin po natin yung pag-ibig natin sa ating pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito sa Lucas, chapter 10, verse 27, sabi niya, sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Kaya tunay nga po na dito po yung nagpapalagay na kailangan natin ibigin. Inutos po ng Diyos. Dito po sa lalaking ito na inutos niya po dito na ibigin daw po natin ang ating Diyos ng buong puso, buong lakas at buong kaluluwa at buong pag-iisip. Na dapat lang po talaga po natin doon. Natunay nga po na ibigin po natin ang ating Diyos ng buong buo, walang labis, walang kulang. Nahigit pa sa ating mga sarili. Amen? Kaya sabi niya po dito sa pangalawa, pananampalataya. Ang Diyos ay hinahanap ang ating pananampalataya dahil ito ang nag-uugnay sa atin sa Kanya at nagbibigay sa atin ng pag-asa. Amen? So ngayon naunawaan nila po kung bakit kailangan natin ng meron po tayong pananampalataya. Dahil ang ating pong pananampalataya ay isa pong pag-uugnay sa atin pong Diyos na buhay. Ngayon po yung parati ko pong sinasabi po sa inyo na napakahalaga na tumaas yung ating pananampalataya. Dahil sa pamagitan ng pagtaas at paglago ng ating pananampalataya, ay doon din po nagpapakita na lumalago at tumataas yung ating pong pagkikipag-naig at relasyon po natin sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya dapat ay ugalingin po natin na tunay nga po na yung ating pong pananampalataya ay lalo pa siyang tumaas. Yung anointing natin, yung pananampalataya at paniniwala natin ay lalo pang tumaas. Kung sa gayon ay magbibigay daw sa atin ng pag-asa. Kung sa lahat ng oras ay magkaroon tayo ng pag-asa. Dahil ang salitang pananampalataya ay sa anumang oras, lalo na sa kalagayan na sakuna, ay kailangan ng ating pananampalataya. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Lucas, chapter 17, verse 6, sabi niya, tumugon ng Panginoon, kung ang iyong pananampalataya ay singlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro,
Mabunot ka at matanim sa dagat at susundin kayo nito. Totoo po yun. Dahil personally po sa ating pong mga buhay nangyayari po yan. Lalo kapag dumadanas po tayo ng pagsubok. At dahil pag dumanas tayo, determinasyon. Meron tayong determinado na mangyari yung ating sinasabi. Dahil sa laki ng ating pananampalataya, determinado tayo na mangyari iyon. Amen? Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung ulan, kaya nyo pong patigilin yan. Kapag ang inyong mga pananampalataya napakalaki. Kasi how much, sinabi dito ng Lord, yung puno, uutusan lang na lumipat. Mabunot siya. Amen? Eh yung ulan pa kaya, napakadali lang po ng ulan. Utusan mo lang yan, gamitan mo lang yan. Nang napakataas mong pananampalataya. Power, anointing. Talagang susunod sa iyo yan. Amen? Kaya tunay nga po na maging ang Panginoong Jesucristo ay nangyayari ito sa kanyang buhay. Kasama ng mga alagad. Kung natatandaan ninyo, nung nasa kalagitnaan sila ng paglalayag, lahat ng mga apostol na kasama ng Panginoong Jesucristo ay aligaga. Pero ang Panginoong Jesucristo ay payapa. Amen? Pero lahat ng alagad talaga namang aligaga sila dahil nga malulunod sila. Nawawala ang kanilang pananampalataya. Pero ang ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo, sinaway lang niya ang dagat. Amen? Sinaway lang niya ang hangin. Kung nagagawa yun ng Panginoon, magagawa po natin iyon. Bakit? Tayo nga po'y kawangis niya eh. Amen? Tayo po'y binigyan niya ng power, signs, wonder, and miracle na dapat natin gamitin, authority na dapat po natin gamitin. Kaya huwag po natin hayaan na ito'y nakatago lang po sa atin. Kaya dapat ito'y gamitin po natin. Lalo na sa mga oras na kailangan ninyo, gamitin niyo po yan. Eh kapag ginamit niyo po yan, dyan po pinapakita sa inyo ng Lord yung kanya pong kapangyarihan. Amen? Dahil sabi ko nga po sa inyo, kami nga po dito sa church may mga times talaga na nararanasan namin, inuutusan namin yung mga bagay-bagay. Padaliin mo yung mga bagay na yan. Pabilisin mo yung mga bagay na yan. Para yan matapos sa agad at hindi nadanasin pa ng tao. Amen? Sa pananalangin, ginagamit yan ang pananampalataya. Kaya dapat ganun kalawak, ganun kalaki ang inyong pananampalataya. Hindi kayo pwedeng manalangin kung ganun ang kalit ang inyong pananampalataya. Dahil tinitignan po yan ng Lord kung gaano kalaki ang inyong pananampalataya. Dahil ang pagsagot niya sa inyong mga pananalangin ay nakadepende po sa inyong pananampalataya. Kaya kung ganito po kalit ang inyong pananampalataya, yung sagot din po ng Lord, ganun lang din po kaliit. Maliwanag po ba? Nakadepende po sa inyo. Kaya dapat kailangan natin parati na isabuhay at parati po natin i-exercise yung ating pong pananampalataya na ito po'y lumakas. Ito po'y lalago. Hindi siya mananatili na ganun lang kaliit. Pag sa gayon, magamit po natin yan. Hindi lang sa atin, kundi sa ating pamilya, sa ating pong nasasakupan, sa ating pong mga bayan. Amen? Sa ating pong kinalalagyan. Kailangan po natin gamitin yan, lalo kapag dumating na po ang panahon. Magkakaroon na kayo ng mga chapter ng kalalagyan. Magiging pastor-pastora na kayo. Kailangan na kailangan niya yan. Amen? Eh sabi niya po dito sa 3, sabi niya, loyalty. Loyalty, trust. Amen? Sabi niya dito, ang loyalty ay isang mahalagang katangian sa isang relasyon. At ang Diyos ay hinahanap ito sa atin dahil siya ay isang Diyos na may pag-ibig at may katapatan. Amen? Kaya tunay nga po na ang loyalty daw po ay mahalaga sa isang relasyon. Kaya ang pagtitiwala, tiwala po yun, pagtitiwala. Kaya ang pagtitiwala po ay napakahalaga sa isa pong relasyon. Kaya dapat ganun din po yung gawin po natin sa ating pong Diyos na buhay. Dapat yung pagtitiwala na gagawin natin sa ating Diyos na buhay ay tunay nga ay buo. Buong pagtitiwala. Walang pag-aalilangan na magtitiwala ka sa ating pong Diyos na buhay. Ipagkatiwala mo sa Kanya lahat ng bagay. Hindi mo kailangan suluhin lahat ng bagay. Kundi yan ipagkatiwala mo sa Diyos. Amen? Parang din po yun sa pag-aasawa. Kayo po yung mga asawa na. Parang katulad nyo lang din po yan. E kapag kayo may pinagdadaanan sa buhay, mga solirani, hindi nyo naman kayang pasanin mag-isa yan. Kaya nga kayo binigyan ng kabiyak. Amen? Para yung kabiyak nyo ay kasalo nyo, kasanggan nyo. Amen? Ganon din po yung Diyos. Kaya po siya nandiyan para kasangga po natin siya sa anumang oras. Hindi para gawin siyang tuod ng ating pong mga buhay.
Amen? Kaya dapat gawin po natin ay magtiwala tayo ng gusto sa atin pong Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kawikaan 3:5. Sabi niya po dito, kay Yahweh ka magtitiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Amen? Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay tunay nga po na pinapakita po sa atin ng Diyos na tunay nga po na tayo'y magtitiwala sa atin pong Diyos na buhay. Nang tunay nga po na hindi tayo magtitiwala sa sarili nating karunungan o sa sarili nating kalagayan, kundi dapat doon po tayo sa Diyos tumingin. Kaya sabi niya po dito sa Mateo chapter 24 verse 13, sabi niya, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya tunay nga po ay sa ganun pong kalagayan, kapag tayo po'y mananatili sa Kanya hanggang wakas, ay tayo po'y nakasumpong ng kaligtasan. Tunay nga po na sa bawat danasin natin sa mundong ito, ay tunay nga po ay pagsubok. Bawat pagsubok ang dadanasin po natin. Kaya dapat po ay mapagtagumpayan po natin iyon. Dahil sabi niya nga, kung sino mong nananatili hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Kaya tunay nga po na sa loob po talaga ng church, ay talaga naman po na yung iba po dyan ay gusto na pong bumitaw. Kapag dumanas na po yan ng matinding bigat, matinding sobrang bigat na pasan-pasan niya na problema ay talaga namang hindi na ako atin, aalis na ako sa church. Kasi ganito, ganyan, wala namang nangyayari, ganito. Amen. Kasi nakadepende na lang siya doon sa nakikita niya. Kaya tuloy ang nangyayari sa kanya, dahil nakatingin sa doon, siya po'y nawawala. Kaya dapat, the more na dumadanas po tayo ng kalagayan, sitwasyon, problema, suliranin, pagsubok, the more po tayong mananatili. Manatili po tayo. Huwag po tayong tumingin po sa kalagayan na kapag hinaan po tayo ng loob. Dapat patuloy po tayo na magkaroon ng lakas ng loob na harapin yung hamon ng buhay. Dahil temporary lang naman po yan eh. Yung ating pong naranasan sa mundong ito, temporary lang po yan. Dahil lagi niyo po tatandaan, hindi po tayo taga rito. Taga-langit po tayo. Amen? Yun yung lagi niyo tatandaan. Hindi kayo taga rito. Hindi tayo taga rito. Taga-langit tayo. At tayo ay naninirahan lamang dito pansamantala. Amen? Dayo lamang tayo dito. Hindi talaga ito ang ating tahanan. Kaya dapat matuto tayo na sa ganun pong kalagayan ay tunay nga po ay ipagkatiwala natin sa ating Diyos na buhay. At dahil pinagkatiwala natin yan, tayo yung mananatili na sundin ang kanyang pong kalooban. Kung sa gayon, mangyari at maganap ang nais niya sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya sabi niya po dito, sa number 4, humble heart. Manatili po tayo humble. Sabi niya dito, humble heart ay isang katangian na nagpapakita ng pag-alala sa iba, pag-intindi sa kanilang mga pangailangan at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos at ng mga tao. Kaya tunay nga po na isa pong pagpapakumbaba sa ating Diyos na buhay, sa ating pong kapwa. Pagmamalasakit, pag-ibig na ipapakita natin sa ating pong kapwa. Kaya tunay nga po na yung humble heart, yung kababaang loob na meron tayo panatiliin po natin. Nagkulang ka man, nagkasala ka man, nagkamali ka man, ay manatili kang magpakumbaba. Pang sa gayon ay makita mo yung pagkilos paggalaw ng Diyos sa inyo pong mga buhay. Tama ka man o mali ka man, magpakumbaba ka lang. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos at gumawa sa mga bagay-bagay. Basta ang gawin mo lang, yung dapat mong gawin na ikaw ay magkaroon ng tapat na puso na humble heart. Amen? Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay pinapakita po sa ating Diyos na buhay na tunay nga po na yung pagpapakumbaba na Diyos sa mga tao ay tunay nga po na ito po yung nakikita ng Diyos sa ating mga buhay na nakita niya yung kanyang buhay na ating pong pinamuhay. Dahil ang ating pong Diyos na buhay, tunay nga po siya po'y nagpapakumbaba. Meron po siyang humble heart. Kung matatandaan niyo po noon, nung siya po'y nangaral, nung siya po'y nagsalita, na nangyari't naganap na yung kalooban ng Diyos sa lugar na yun na kanyang pinagtuturuan yung propesiya. Di ba maraming nagalit sa kanya? At ang ginawa nga, pinalaya siya, itutulak nga siya sa bangin, kung natandaan niyo po iyon. Tutulak siya sa bangin, pero ano pong ginawa niya? Hindi po siya lumaban. Nagpakita po siya ng pagpapakumbaba ng kanyang puso. Amen?
Dahil nga po yung mga tao nga po, hindi po nila naunawaan yung sinasabi po ng Panginoong Jesucristo. Ganon din po tayo. Patuloy po tayo magpapakumbaba sa mundong ito. Dahil hindi nga po naunawaan ng mga tao, ng paligid natin, kung ano tayo. Kung sino tayo, kung kaninong mga anak tayo. Hindi po nila alam po yun. Hindi po nila naunawaan po yun. Kaya nga po, lagi nga po nila sinasabi po sa atin mapapadali daw po yung buhay nila kapag sila sumanib sa born again. Amen, yun po yung lagi nilang katuwiran. Mapapadali daw yung kanilang buhay. Kasi bakit? Bakit po nila sinasabi po yun, mapapadali po ang kanilang buhay? Kasi sa born again po, lagi pong pinapaalala, lalo po ng mga leader, lagi pong pinapaalala ng mga pastor-pastora na nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoon kaya tayo po maghahanda. Yun po, hindi po nila naunawaan. Nakakala po nila nun namamatay na po sila. Amen? Hindi po ganun ang kanila pong pangunawa. Kaya dapat, be humble. Maging humble tayo parati. Kung tayo ay nabigyan ng Diyos ng kalagayan na tayo nakapagturo, nakapangaral, nakapag-pray, nakapag-pray sa may sakit. Amen? Tayo po ay nakapag-sharing, tayo po ay nakapag-counseling. Ipagpasalamat po natin sa Diyos po yun. Sa kabila nun, manatili po tayo magpapakumbaba. Manatili tayo maging humble. Huwag po natin ipagmalaki po sa Diyos yun. Dapat po natin ipagpasalamat po yun na nagagawa natin yun dahil po sa kabutihan po ng ating Diyos na buhay sa ating pong mga buhay. Amen? Kung sa gayon ay, kapag tayo na natili na magkaroon ng humble heart, na patuloy na napagpakumbaba, lalayuan po kayo ni Satan. Dahil ayaw po ni Satan sa humble heart. Kasi siya po yung nagmamataas, siya po yung nagmamalaki sa ating pong Diyos na buhay. Kaya wala po sa kanya po yung humble heart. Kaya pag nakita niya po yung humble heart ninyo, ilalayo po siya sa inyo. Kasi nakita niya iba kayo sa kanya. Hindi niya kayo matatawag na anak niya. Kaya dapat manatili po tayo sa ganun pong kalagayan. Amen? Kaya sabi niya po dito sa Lucas, chapter 14, verse 11, sabi niya, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpakakumbaba ay itataas. Kaya sa ganun pong kalagayan ay, kung sino daw po yung nagmamataas ay ibinababa, at ang nagpakumbaba ay itinataas. Totoo po yun, dahil tinatingnan po tayo ng Diyos, yung kalagayan po natin. Kung sa ganun pong kalagayan ay pinapakita po natin na tayo nagpapakumbaba, tayo po itataas po ng ating Diyos na buhay. At kapag tayo naman po ay nagpakumbaba, tayo itataas, tayo nagmamataas, tayo naman po ibababa ng Diyos. Kaya, yun po yung ginawa po ng Lord kay Satan. Mula po doon sa kaharian ng Diyos, ibinagsak po siya sa napakalalim sa impyerno. Sa apoy. Amen? Kaya, dapat matuto po tayo na magpakumbaba parati. Lagi po natin na sa alang-alang yung ating pong mga buhay, yung ating pong kaligtasan sa ating pong Diyos na buhay na patuloy tayo magpakumbaba. Dahil hindi naman po reason na kapag nagpakumbaba tayo napakapakan na tayo ng tao. Hindi ito po pagpapakita na tayo po nagkaroon ng takot sa ating pong Diyos na buhay. Hindi sa tao. Amen? Hayaan nyo lang po yung tao. Kasi na po gumawa dyan. Martes po ng martes sa buhay mo, wala namang nawala sa'yo. Pero sila maraming laway pong nawala. Natutuyuan po ng laway. Amen? Kakamartes po nila. Totoo po ba? Amen. Amen? Kaya hayaan nyo lang po sila. Ang martes sila dyan, sige lang, enjoy nyo lang yan. Mamaya yan, wala na po, tuyo na po yung lalamunan nila. Amen? Kaya tunay nga po na nakikita po ng Diyos ang lahat po ng bagay. Lahat ng ginagawa ng tao ay nakikita ng Diyos. Kaya ang gawin lang po natin, hayaan natin ang Diyos ang makakita sa lahat ng bagay. Siyang gumawa sa lahat po ng bagay. Kaya tunay nga po na hinilingid sa kanyang harapan lahat ng pangyayari. Kaya tunay nga po na hayaan lang po natin. Usigin ka man, o sige lang. Magpasalamat ka. Salamat Lord, dahil ako'y inuusig. Dahil doon, ako'y magpapakumbaba. Dapat ganoon. Di yung nakarinig ka lang na minarites ka ni ganito, ni sister ni brother Nasaan na lang si sister? Puntahan ko nga. Puputulin kong dila niyan, napakamarites naman yan. Ako'y minarites. Amen. Ang tanong po ba, nakakatulong po ba? Amen. Gulo lang po. Dahil nangyari gulo po, lalo pong lumala yung gulo, nangyari po, lalo ka lang nagkasala sa Diyos. Mas maganda na pong hindi ka umimik kaysa umimik ka pa. Amen? Kaya panatiliin po natin na tayo po'y maging karapat-dapat sa ating Diyos na buhay, na meron po tayong katapatan
at kababaan na puso sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Kaya sabi niya po dito sa number 5, sabi niya, obeying heart ay isang katangian na nagpapakita ng pag-aalala sa mga utos at mga tuntunin ng Diyos at pagsunod sa mga ito ng may pag-intindi at pagmamahal. Amen. Ang obeying heart naman po ay isa daw pong katangian ng pagpapakita at pag-alala sa mga utos at tuntunin sa ating pong Diyos na buhay. Tama po yun. Kaya tunay nga po na kapag yun nga po yung sinasabi po sa inyo na dapat po ay gawin nyo pong obey. I-obey nyo po yung gawain po ng Diyos. Gawin nyo po yung pag-alaala na alalahanin nyo po yung mga tungkulin ninyo sa ating pong Diyos na buhay. Yung mga alituntunin, na mga tuntunin po natin, ibig sabihin yung mga tungkulin po natin, gawin po natin na meron pong puso, na meron pong pag-intindi at meron pong pagmamahal. Dahil napakasarap sa pakiramdam na gawin mo yung kalooban ng Lord, na nandoon yung pag-unawa mo, nandoon yung puso mo. Kaysa gawin mo yun na napipilitan ka lang. Amen? Natunay nga po na sa bawat buhay na meron ka sa mundong ito, alalahanin mo yung tungkulin mo na inatang sa'yo ng Diyos. Dahil hindi ka niligtas ng Diyos sa mundong ito, para ikaw lang yung maligtas. Kaya kanya iniligtas sa mundong ito para iligtas mo ang hindi ligtas. Para hanapin mo ang mga nawawala. Kaya sabi niya nga po iiwan ninyo ang 99. Hanapin ninyo ang isang nawawala. Amen? Unawaan niyo po yung revelation po yun. Yan po yung tinutukoy po ng Diyos. Na hindi porket naligtas na kayo, wala kayong gagawin. Mananatili lang po tayo sa ganitong kalagayan. Dapat po tayo po magligtas din. Amen? Sa pamagitan po ng buhay ng Panginoong Jesucristo na sumaatin. Amen? Kaya tunay nga po na, yun nga po patuloy po namin sinasabi po ni Pastor na tunay nga po na kailangan mabuksan na po natin yung evangelist. Upang sa pamagitan po ng evangelist ay mabuksan po ang bawat kaligtasan, pintuan para po sa mga kaluluwa na naliligaw. Kaya sa ganun pong kalagayan ay talagang may mapakita po natin, magagamit ang bawat buhay, ang bawat kaluluwa na gustong magpagamit. Lalo na po sa generation pong ito, especially to the youth, na tunay nga po na sila po yung naantasan na tinatawag ng Lord na gawin ang mga alituntunin o tungkulin pong ito na magligtas ng mga kaluluwa. At ang mga elders, ang mga nanay at tatay, sila po'y lumuhod sa templo. Ano pong gagawin? Sila po'y manalangin. Ipanalangin po nila yung mga young na inuutusan ng Lord na magligtas ng napakaraming kaluluwa. Kaya dapat po, habang meron pa po tayong lakas, i-encourage natin yung mga youth na sila po'y bumalik sa kalooban ng Diyos upang matupad ang propesiya, matupad yung kalooban ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Amen? Hindi po natin sila pwedeng igulong habang buhay sa ating pong mga tahanan, sa ating pong mga bayan. Dahil nilagay ka dyan sa barangay mo, gamitin mo ang katawan mo na kasama ang Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay ipapakita po natin ang pag-iintindi, pagmamahal, at pag-aalala sa mga tuntunin na inutos po sa atin ng Diyos. Kaya sabi niya po dito, sa John, chapter 14, verse 23, sabi niya, sumagot sa Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami pupunta at manahan sa Kanya. Amen? Kaya tunay nga po na, kung sino daw po umiibig daw po sa ating Panginoong Hesus, ay ang tumutupad din po ng kanyang mga salita. Kaya kapag sinabi mo ngayon sa akin, sa amin, Pastor, Pastora, iniibig ko po ang Diyos. Isa lang po yung sagot ko sa iyo. Gawin mo at tuparin mo ang utos ng Diyos. Amen. Amen? Kaya tunay nga po na napakalinaw ang salita po ng Diyos. Kailangan lang po natin ay unawain. Kapag nagawa daw po natin ito, at natupad natin ang kanyang salita, ito daw po tayo kanyang iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Kaya kapag nagawa daw po natin ang ating tungkulin, ano pong mangyayari? Tayo po'y pupunta na po sa ating pong Ama. Amen? Ibig sabihin, tapos na. Kaya bago matapos
yung atin pong buhay sa mundong ito. Gawin po natin yung atin pong mga tungkulin. Umako tayo. Tuparin natin yung ating mga tungkulin. Umako tayo. Kailangan magkaroon tayo ng puso na pag-ako ng ating pong mga responsibilidad at pangako sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Habang ikaw ay malakas pa, hindi pa dumating yung panahon na ikaw ay uugod-ugod na, hindi na makatayo, nakatungkod na. Kaya dapat hindi pa dumating yung time na yun. Malakas ka pa, nakatakbo ka pa, nakakalakad ka pa, nakakabasa ka pa. Gawin mo yun. Dahil darating ang panahon, mawawalan ka ng paningin, mawawalan ka ng lakas. At hindi ka na makakalakad pa, hindi mo na magagawa ang mga bagay na yun. Kahit gustuhin mo pa, hindi mo na siya magagawa. Kaya habang meron pang oras at panahon, ay gawin natin ito. Amen? Kaya sabi niya po dito, sa 6, sabi niya, Holy Life, Hebreo 12:14. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat ang hindi ninyo nakikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Kaya tunay nga po na yung Holy Life, ito tunay nga po na isang pagpapakita ng meron pong kabanalan na buhay. Banal na buhay. Malinis na buhay sa ating pong Diyos na buhay. Habang tayo ay nabubuhay po sa mundo pong ito, ay tunay nga po na lakaran po natin ang Holy Life. Isabihin po ng Holy Life ay banal na buhay. May malinis na pamumuhay sa mundo ito. Amen? Kaya, yun yung una-una natin gawin. Linisin ang ating sarili. Kung dati ay makasalanan ka, ikaw ay magbago. Baguhin mo ang sarili mo. Kaya nga sabi, born again eh. Alam niyo ba ibig sabihin ng born again? Ipinapanganak kang muli sa Espiritu. Ibig sabihin, dahil ipinanganak kang muli, wala na yung dating ikaw. Wala na yung dating ikaw na palamura. Wala na yung ikaw dating na bulakbol. Amen? Yung alasinggero. Wala na. Kundi ikaw isa ng bagong nilalang. Kaya ito yung tinutukoy po niya dito sa Hebreo na kailangan daw po nating sikapin. Kaya sabi niya dito, sikapin ninyo makasundo ang lahat at magpakumbaba at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng mundo. Kaya kapag hindi daw po tayo mamuhay na meron pong kalinisan, hindi po natin makikita ang Panginoon sa Kristo. Amen? Bakit po? Kasi banal po yung ating Panginoon sa Kristo. Eh, kahit manalangin ka dyan, kung hindi ka banal, hindi mo mararamdaman ng Panginoon. Hindi mo mararamdaman yung kanyang touch. Kaya kung nakikita nyo lang, kaya kung bakit kami, kapag kami ni Pastor nag-pray, nakikita ninyo. Nakikita ninyo kami umiiyak, nakikita ninyo para ba talagang merong nagtatouch sa inyo, merong ginagawa sa inyo, may naramdaman kayong mainit, malamig. Yun po yung presence of God. Kaya nyo po naranasan yun. Dahil nga po, banal ang nananalangin at puno po ng prayer. Kaya nga po meron po kaming fasting life ni Pastor eh. Para nga po sa kabila po ng kami po'y nagkakamali, hindi naman talaga tayo perfecto. Nagkakamali kami sa salita, sa gawa, sa kilos. Kaya dapat magkaroon ka ng fasting life. Kung sa gayon doon ka bumawi, doon mo ngayon masasabi sa Lord na kaya mong gawin yun, yung fasting life. Amen? Kaya dahil po sa ganun pong kalagayan, doon po makikita po natin ang ating pong Panginoong Jesucristo kapag tayo po'y mamuhay ng ganun. Kaya panatiliin po natin na tayo po'y maging banal. Hindi man tayo perfecto, nagkakasala man tayo. Pero sa kabila po nun, ipakita po natin sa ating Diyos na buhay yung ating pong pagpakumbaba. Pag-amin na tayo po'y nagkasala. Pag-amin na tayo po'y nagkulang. Umamin po tayo na nagkasala po tayo sa ating pong Diyos na buhay. Hindi po dapat na sa kabila na nagkulang tayo, nagkasala tayo, hayaan na lang natin. Dapat hindi. Dapat magkaroon po tayo ng puso na pag-amin. Naaminin natin na tayo po'y nagkulang at nagkasala po sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya, lalo na po sa mga elders and officers. Dapat yung mga officers, magkakaroon na po kayo ng fasting life sa inyong mga buhay. Para pagdating po ng takdang panahon, kayo ay kagahin na ng Diyos sa inyong kalagayan, sa inyong dapat paroroonan eh. Alam nyo na yung maging buhay ng isang naglilingkod sa Diyos. Kung paano ka talaga magkaroon ng die hard sa Lord. Na lahat ipaglalaban mo.
ipaglalaban mo pagdating sa Lord. Lahat gagawin mo para sa Lord. Amen? Kahit ano pa yung haharapin mo, gagawin at gagawin mo yung lahat para sa Lord. Dapat magkaroon tayo ng ganun pong kalagayan sa ating pong Diyos na buhay. Mamuhay tayo na meron tayong kalinisan. Amen? Yun po yung ating pong holy life na gagawin po natin sa ating Diyos na buhay. Kaya sabi niya po dito sa 7, sabi niya, pagsisisi. Ang Diyos ay hinahanap ang ating pagsisisi at pagbalik loob sa Kanya. Kaya tunay nga po na, kaya lahat nga po, hinahanapan ng Diyos ng pagsisisi. Dahil kung wala nga po ang pagsisisi, wala pong pagbabalik loob. Kaya dahil po sa pagsisisi, ay tunay nga po, binibigyan po ng Panginoon ang lahat ng tao na makapagsisi. At magkaroon ng pagkakataon na sila po'y magbalik loob sa ating pong Diyos na buhay. Kaya kung napapansin niyo po kapag tayo po'y nananalangin ang ginagawa po natin, inuutusan po natin ang mga may sakit at karamdaman na makaluluwa na sila po'y magsisi. Di ba? At kapag sila'y nagsisi, sila po'y gumagaling. Amen? Yun po yung ibig sabihin po ng Lord. Na tunay nga po na kailangan na magsisi ang tao upang sila ay magkaroon ngayon ng pag-asa na makapagbalik loob sa ating Diyos na buhay. Kaya nga po kapag yung tao nga na naghihingalo na, malapit na po siyang mamatay Andun na siya sa kalagayan na nasa bingit na siya ng kanyang kamatayan, bibibigti na Humihingi pa po siya ng tawad sa Lord Kaya nga po yung mga ganun pong tao, ay binibigyan po ng Diyos ng pagkakataon. Eh sabi niya, habang may buhay, may pag-asa Eh hanggang nandun ka sa bingit ng kamatayan mo, umaasa ang Diyos na magsisi ka. Na humingi ka sa Kanya ng pagkakataon. Amen? Kaya, kadalasan yung nililigtas po ng Lord yung mga taong malapit na pong mamatay nga Kasi bakit? Yung mga tao po ngayon nagsisisi Hindi po katulad po nung matagal pang mamatay wala talagang pagsisisi. Magsisi man siya ngayon, bukas, gano'n na naman ulit yung gagawin niya, kasalanan pa rin. Hindi katulad nung mamamatay na, magsisi man siya ngayon, bukas hindi na. Kasi bakit? Hindi na siya magkakasala kasi patay na nga po siya Amen? Kaya ganun din po yung nangyayari po sa iba po na pinagpipray po natin, na minsan kinukuha na po sila ng Lord. Hindi na po sila pinapagaling. Kasi, ang ginagawa po ng Lord, iniisip po kasi ng Lord, kapag binigay niya po pa ng kagalingan, kapag yun ay gumaling, magkakasala at magkakasala lang. Amen? Kaya kinukuha na lang po niya, kasi nakahingi na ng tawad sa kanya, kinukuha na lang niya para hindi na po magkakasala. Kaya ganun po yung iba na kahit pinapatanggap natin, pinagpipray natin, hindi na po gumagaling. Sila po yung nataypok niya. Yun po yung reason po ng Lord. Kaya dapat, sa ganun pong kalagayan, at meron naman pong iba na pinapagaling po ng Lord. Pinagpray natin, pinagaling ng Lord. Bakit po? Dahil nga po, sa ganun pong kalagayan, nakita po ng Lord na yung taong yun, kapag kanyang pinagaling, alam niya na magbabago. At alam niya, at naniniwala ang Lord, nagkaroon siya ng pag-asa na yung tao na yun ay gagawin ng kanyang kalooban. Kaya binibigyan niya pa ng pag-asa. Pero ang ginawa po ng tao po ngayon ay sumuway. Kaya dahil sa pagsuway niya, sa pangalawang pagkakataon, pangatlo, hindi na po siya binibigyan ng pagkakataon ng Lord. Diretso na po siya. Amen? Kaya dapat yung ganun pong kalagayan ay matuto po tayo na sa ganun pong kalagayan ay matuto tayo na magsisi. Dahil yun yung hinahanap sa atin ng Diyos. Na tayo po'y makapagsisi. At magbabalik loob po sa Kanya. Kaya tunay nga po na magbalik tanaw po tayo. Magbalik loob po tayo sa Lord. Alam niyo po, madali lang po na yung ganun pong kalagayan na mahirap po bitawan, pastora, kasi nakasanayan na namin ito. Ito po yung tandaan po ninyo. Ito po yung tingnan ninyo para magkaroon po kayo ng bang unawa. Nung kayo ba'y walang hininga, binigyan kayo ng hininga ng Diyos. Amen? Hindi siya nagreklamo, hindi rin siya nagsabi sa inyo na pag kita bibigyan ng hininga, wala naman akong pakialam sa'yo, hindi naman kita kano-ano. Amen? Yun po, isipin po natin Ginagawa po ng Diyos ang mga bagay sa ating pong mga buhay. Sa bawat araw ng ating buhay na hindi siya nagreklamo. Pero bakit? Kapag siya na po yung humihingi po sa atin, kapag siya na po yung naghahanap sa atin ng pagbabago, ay napakahirap gawin ng tao. Amen? Hindi po yun sa kadahilanan po na, yun po kasi yung masarap gawin, pastora Yun po kasi yung napakagandang gawin, no? Hindi po yung totoo na rason. Dahil ang totoong rason po ay,
desisyon. Dahil ayaw mong magdesisyon. Dahil gusto mong manatili kang ganyan, kahit nanatili kang ganyan. Pero kung ikaw ay magdesisyon na gawin yung gusto niya, yung kalooban niya, mababagot mo babagot. Isipin mo lang, kung wala ang Diyos, wala kang buhay. Hindi mo nagagawa yung mga bagay-bagay na yan kung wala kang hininga. Kaya dahil nagkaroon ka ng hininga, yung hininga mong yun, pahalagahan mo. Hindi yung gagamitin mo sa kung saan-saan. Yung sarili mong buhay winawasak mo, sinisira mo. Saan? Sa pamamagitan ng paggamit. Saan? Sa bawal na gamot. Sa pinagbabawal na gamot. Sa pinagbabawal ng mga inumin na yan na nakakasira ng atay. Sa sigarilyo, nakakasira ng baga. Amen? Naging alcoholic ang buhay ng mga tao. Kaya dapat matuto tayo na sa ganun pong kalagayan na ilagay ang ating mga sarili na magkaroon po tayo ng pagsisisi. Amen? Meron nga pong isa nga pong kaluluwa ay isang youth. Matagal ko na po itong pinag-pray. Kanina po ay naparamdam po niya sa akin ulit. At yun nga po, hiningi niya po sa akin po na ipag-pray ang kanyang tatay. Dahil nga po yung tatay niya nga po ito ay sobrang napakalasinggo. Sa sobrang pagkalasinggero, may tama na po yung kanyang atay. Amen? At dahil nagkaroon na po ito ng tama, at nagkaroon na po ito ng 50-50 sa kanya pong buhay. Isa lang po yung sinabi ko. Sabi ko, pagagalingin niya ng Lord. Pero isa lang hiningi ng Lord para pagalingin siya. Pagsisisi. At pagbalik loob sa Lord. Pagkatapos nun, gawin niya yung kalituntunin na kalooban ng Lord sa kanyang buhay. Batin sa church, sabi ko ganun. So ginawa po yun. Sinunod po yung atin pong utos. Tapos pinag-pray po natin na ganito, ganyan. Tapos nagsabi siya sa akin, sabi niya, Pastora, matigas po talaga ulo ng tatay ko. Binigyan na po siya ng taning ng doktor. Na kapag hindi po siya tumigil ay puputok na ang kanya pong atay. Na magkasanhi po na ikamamatay. Bakit tayo pa rin po makinig ang tatay ko? Inom pa rin po siya ng inom. Sabi ko, ito yung problema ng tao. Humihingi siya ng kagalingan. Pero hindi naman niya sinusunod yung kagustuhan ng Diyos. Hindi pwede hingi ka lang ng hingi sa Diyos. Tapos po ikaw hingi ng Diyos, ayaw mong magbigay. Pinagdamutan mo ang Diyos. Amen? Isa lang po binatawag ko po sa kanya. Dahil sa katigasan ng kanyang ulo, at ayaw niyang makinig at sumunod sa pinag-uutos sa kanya ng Diyos, kukunin siya ng Diyos sa ayaw at sa gusto ng Diyos. At sa ayaw at sa gusto ng katawan niya, kukunin siya ng Diyos. Alam niyo po, kakasabi ko lang po, sinabi niya po sa akin kanina, Pastora, kinuha na po siya ng Lord. Sabi ko, God's will. Sabi ko ganun. Hindi po yata tama, Pastora, kasi parang sa pagkasalita niyo po yata kaya kinuha. Sabi ko, huwag mo akong sisihin. At wala kang karapatang sisihin ang Diyos. At wala kang karapatang sisihin ako. Dahil sinasabi ko lamang ang sinasabi ng Diyos sa akin. Amen. Tanong, kung siya ba'y nagpapatuloy sa pag-iinom, sa tingin mo, mabubuhay? Sinabi na ng doktor Kaya nga mayroong mga doktor Ang mga doktor, inuutosan din po ng Diyos yan. Para sila'y magpagaling pansamantala. Amen? Dahil kapag sinabi ng doktor na may taning na ang buhay mo, may taning na ang buhay mo. Amen? Kaya huwag mong isisi sa tao o sa akin o sa Diyos. Ang kinuha ng Lord ang tatay mo. Amen? Sabi ko sa kanya, mag-repent ka anak, habang hindi pa huli ang lahat. Magsisi ka. Dahil kung hindi ka magsisi, sa ginawa mong iyan, hindi lang ang tatay mong mawawala. Sinabi ko po talaga yun. Hindi po ako nagkaroon ng takot na binitawan ko po yun. Isang prangka na salita na masakit man, pero kailangan sabihin. Amen? Hindi po madali para sa akin na sabihin po yun. Kasi parang isa po yung curse na ginagawa ko sa tao. So it's not my fault. Dahil utos sa akin ng Diyos yun. Di ko naman gusto yun. Kundi, sabi naman sabihin mo yun, anak. Para siya magkaroon ngayon ng babala. Amen? Babala po sa kanya. Natakot po siya. Humingi po siya ng tawad. Ngayon, tinag-pray ko po siya. Amen? At ngayon, dahil nga po sa kalagayan na malayo, hindi siya makaka-attend sa atin, nanonood po siya sa ating po church, sa God's Provider to God's Church page. Amen? Isa po siya sa atin pong mga subscriber.
Amen. Isa po siyang kabataan. Nananalangin alang-alang sa kanyang ama. Amen. Na magbago. Kaya yun po yung sinasabi ko sa inyo, kahit anong gawin natin, ipanalangin ng tao na magbago. Pero kung ayaw ng taong magbago at magsisi, wala po tayong magagawa. Amen? Dahil hindi natin hawak ang bawat buhay ng tao. Dahil ito po yung sinasabi ng Diyos sa kanya pong salita. Na binibigyan niya ang tao ng pagkakataon na makapagsisi at magbalik loob sa kanya. Amen? Kaya nasa tao ang pagkakamali at pagkukulang. Wala sa Diyos. Dahil minsan hindi po nagkulang ang Diyos. Kaya sabi niya nga po dito, sa Gawa, chapter 3, verse 19, sabi niya, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Amen? Ang linaw, di ba? Ang linaw po ng sinabi po natin, hindi po ako may sabi. Siya po may sabi. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Amen? Kaya dapat ay matutunan po ng tao na magsisi at magbalik loob sa ating Diyos na buti kong patawarin ng Diyos ang bawat pagkakasala, bawat kasalanan ng tao. Kasi ang Diyos mabait eh. Mabait po talaga ang Diyos. Sinasabi ko po sa inyo, mabait po talaga siya. Kaya kung hindi po siya mabait, ay baka niligo na po tayo ng Diyos sa pagkakasala po ng tao. Dahil wala na pong mapaglagyan ang tao sa kasalanan. Punong-puno na ang sanlibutan ng kasalanan. Kaya, tunay nga po na tayong mga born again, tayong mga Kristiyano, huwag na po tayong dumagdag. Kaya yung ating mga pamilya, hanggat kaya natin na sila'y paabutan, pangaralan, ipanalangin, gawin po natin. Pag sila'y magkaroon pa ng pag-asa at pagkakataon na sila'y makapagsisi. At makita nila, yung dapat nilang makita ng katotohanan sa salita po ng Diyos. Kaya sabi niya po dito sa Pedro, sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen. Napakaganda po ng kanyang salita. Natunay nga po na binibigyan daw po ng Diyos ng pagkakataon ang bawat tao. Tunay nga po na hindi siya nagpapabaya sa lahat ng tao. Sa halip, binigyan niya ng pagkakataon na makapagsisi. Pero ang nakikita po ng tao, lalo na po yung mga unbelievers, hindi nakakilala sa Lord, akala po nila ay pinabayaan sila ng Diyos. Kapag sila po ay dumanas ng sakit, karamdaman, kapahamakan sa kanilang buhay, sigalot, sinisisi po nila ang Diyos. Dahil ang sabi po nila, ginagawa ito ng Diyos sa amin. Amen? May Diyos ba talaga? Ganun po yung mga sinasabi ng mga unbeliever. Na hindi nila alam, sila mismong may gawa ng kanila pong kalagayan. Halinaw po eh. Sinabi niya po dito, hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Tunay nga po na binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat ng tao upang daw po ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So may pagkakataon. Ang tanong, nung may pagkakataon ka, ginawa mo bang pagkakataon na yun? Ginamit mo bang pagkakataon na yun para magbago ka? Ginamit mo bang pagkakataon na yun para makapagsisi ka? Ginamit mo bang pagkakataon na yun para tumalikod ka sa pagkakasala? No? Hindi po yung ginawa ng tao. Bagkus, ginamit po nila po yun upang sila ay magkasala ng paulit-ulit. Kapag napahama, kanino po napunta ang sisi? Sa Diyos. Amen? Napakalaking kasalanan para sa Diyos po yun. Ang ginagawa po ng tao sa ngayon. Kaya matuto po tayo na magbalik tanaw po tayo sa ating Diyos na buhay. Lagi nating pangatandaan, kung wala ang Diyos, wala po tayo ngayon sa mundo ito. Isa lang po tayong alikabok na kapag hinihipan po ng Diyos, ay mawawala po na parang wala. Kaya wala tayong karapatan na sumbatan ng Diyos. Kung mayroon mang may karapatan na sumumbat sa atin, yun ay ang ating Diyos na buhay. May karapatan siyang sumbatan tayo. Bakit? Binigyan niya tayo ng buhay. Binigyan niya tayo ng hininga. Binigyan niya tayo ng marangyang buhay. Masaganang buhay. Pero ano yung ginawa natin? Ito, nagpakasasa sa mga bagay-bagay.
nagpakasasa, nagpakasarap sa mga buhay na ibinigay ng Diyos. Pero nakalimot tayo sa ating Diyos na buhay. Nalimutan natin na magbalik tayo ng sukli sa ating Diyos. May sukli eh. Amen? Ito yung kumbaga sinasabi ng Diyos, hinihingi ko yung sukli. Amen? Eh ano yung sukli na binigay po natin sa Diyos? Sumbat. Mali po yun. Dapat yung sukli po natin ibinigay sa Diyos, walang labis, walang kulang. Eh, nangyayari po ngayon sa tao, nagbabalik po ng sukli sa Lord, kulang eh. Amen? Eh Lord, kasi, ito lang yung ano ko, ito ang gagawin ko sa'yo. Yung the rest, bahala na sila dyan. No, hindi po dapat ganun yung naging buhay po natin. Hanggat kaya natin, i-sacrifice natin ang ating mga sarili sa ating Diyos na buhay. Huwag tayong magalinlangan, may sakripisyo yung oras natin at buhay. Kapag oras nga lang, naiinip na. Ang tagal-tagal lang magturo dito. Ang tagal-tagal naman, ang haba-haba. Amen. Alalahanin niyo po araw ng linggo. Dapat nga po buong araw binibigay natin sa Diyos eh. Oras nga lang po yung binibigay po natin eh. Nagre-reklamo pa. Eh paano kapag nandun na po tayo sa langit? Eh araw-araw yun, walang tulugan. Na nagpupuri ka sa Diyos. Eh dito pa lang sa lupa eh, nagre-reklamo ka na. Amen? Kaya dapat matuto po tayo sa ganun pong kalagayan. Yung may mga pagkakataon tayo na magpuri, magpasalamat sa Diyos, ay gawin po natin. Pagkakataon na magawa natin na makapagsunod sa kalooban ng Diyos, ay gawin po natin. Amen? Kaya sabi niya po dito sa pang-8, pagpapasakop. Ang Diyos ay hinahanap ang ating pagpapasakop sa kanyang kalooban at plano. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay hinahanap po sa atin ng Diyos ang ating pong pagpapasakop. Amen. Dahil nga po, karamihan po sa atin, minsan nawawalan po tayo ng pagpapasakop. Kapag dumating po tayo sa kalagayan na nais natin yung mga bagay-bagay, hindi na po yung nasunod, yung plano na po natin, hindi na po yung plano ng Diyos. Hindi na po yung kalooban ng Diyos. Hindi na po tayo nagpapasakop. Naging sutil eh, ang mga tao sa sanlibutan. At ang mga nakakilala na sa ating Panginoong Kristo, naging sutil pa. Paano pa yung sanlibutan? Amen? Naging sutil na eh. Tapos sinabi eh, Pastora, hindi po ako makakano ngayon, ganito, ganon, ganyan. Amen? Marami ka ng alibay, marami ka ng reason sa Lord. Pero hindi mo alam, tinitignan ka ng Diyos. Kung ano yung kaya mo. Gagawin mo ba yung kalooban niya? Gagawin mo ba yung plano niya? Lalo na sa paglilingkod po natin. Lalo na kapag naging pastor-pastora na tayo. Dumating ka sa kalagayan na naging pastor ka, naging pastora ka. Darating po talaga ang araw na magtatanong ka, Lord, ito ba yung plano mo sa buhay ko? O plano ko lang? Ito ba yung kalooban mo sa buhay ko? O ito'y gusto ko lang? Amen? Darating po yan. Kasi nadanas po namin yun eh. Dahil po ang paglilingkod po talaga sa Diyos, lahat po is sakripisyo. Lahat po talaga mag-sacrifice po. Wala kang pipili. Maging ang sarili mo, tatakwil mo yan, hindi mo yan pipili. Amen? Kaya, sa paglilingkod mo talaga sa Diyos eh, talagang wala kang ibang gagawin kundi magpasakop sa Diyos. Lahat ng gagawin mo ay magpapasakop ka sa Diyos. Kaya sabi niya po dito sa Mateo, chapter 6, verse 10, sabi niya, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Amen? Kaya tunay nga po na dapat yung kalooban ng Diyos ay mangyari at maganap sa ating pong mga buhay. Kung sa gayon ay masunod natin ang nais niya. Kung paano ito ginagawa sa langit, tunay nga po na magagawa po natin sa lupa. Amen? Ibig po sabihin po nun, kung ano yung ginagawa natin sa sanlibutan, na nagpakasasa tayo sa kagandahan na nakikita natin sa sanlibutan, ganun din po yung gawin natin sa paglilingkod po natin. Na masigit po natin gawin po yun. Babad tayo sa mga bagay-bagay, babad tayo sa mga cellphone, ano pa mang ginagawa natin sa bahay, mga ginagawa natin, naging babad tayo. Lalo na kapag magpunta tayo sa mga trabaho natin, nagpakababad tayo. Kaya mas damo siguro na gawin natin, magpakababad din tayo sa Lord. Dapat masigit yung time para sa Lord sa ating mga sarili. Amen?
Kaya dapat yung mga amo ninyo dapat hindi sila ang masunod. Dahil lang sa sila ang nagpasahod. Dapat yung mga amo ninyo magkaroon sila ng puso na unay nga na sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Para sa ganun makapaglingkod kayo. Kasi kaya lang naman kayo hindi nakapag-focus talaga sa paglilingkod dahil sa paghahanap buhay. Para mapakain ang inyong mga pamilya. Magkaroon ng magandang buhay ang inyong pamilya. Hindi naman po masama po yun. Pero lagi niyo pong tatandaan. Kapag meron kayong oras na pumunta sa Lord, pumunta kayo sa kanyang buhay. Gawin niyo ang bawat pinapagawa sa inyo ng Diyos habang meron kayong oras. Sa ganun pong kalagayan, hindi dapat maagaw ng inyong pagtatrabaho ang inyong oras sa Lord. Dahil bukod yung kanyang oras, bukod din po yung oras na ibibigay niyo sa Lord. Masigit dapat yun. Amen? Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan talagang pinapakita sa atin ng ating Diyos na buhay. Na tunay nga po na yung masunod po ay yung kalooban niya. Hindi po yung kalooban po natin. Yung plano ng Diyos, hindi yung plano natin. Kasi yung mga plano natin ay talagang hindi nakatugma doon sa plano ng Diyos. Kaya yung mga plano natin, minsan, nagbibigay pa ng kapahamakan po sa atin. Amen? Kaya, balik po tayo. Yan po yung lastly 8. Kaya sabi niya po dito, sa una, sabi niya, pag-ibig, loving heart. Yan po yung sabi na dito sa Lucas chapter 10, verse 27. Sa pangalawa, pananampalataya. Lucas 17, 6. Chapter 17, verse 6. And then 3, loyalty, trust. Sa Mateo, chapter 24, verse 13. At sa Kawikaan, chapter 3, verse 5. At sa 4, humble heart. Lucas chapter 14, verse 11. At sa number 5, obeying heart. Sa John 14, 23. At sa 6, holy life. Sa Hebreo 12:14. At sa 7, pagsisisi. Gawa chapter 3, verse 19. At sa 2 Pedro chapter 3 and verse 9. At lastly, sa 8, pagpapasakop, Mateo chapter 6, verse 10. Kaya tunay nga po na sa ganun pong kalagayan ay manatili po tayo na meron pong pagpapasakop sa ating pong Diyos na buhay. Magpasakop po tayo. Lahat ng oras, gawin po natin na meron po tayong pagpapasakop sa ating pong Diyos na buhay. Sige.